Aarangkada na simula Miyerkules ang dagdag pasahe sa LRT1. Nakapreno naman ang pagbabawal sa kalsada ng mga jeepney na hindi sumali sa modernisasyon habang pinag-aaralan ng programa. At nakatutok si Joseph Moro. Pagpasok ng Abril, taas pasahe ang sasalubong sa mga suki ng LRT1 dahil patutupad na sa April 2 ang 5 hanggang 10 pisong taas pasahe. Kaya ang dating minimum na pamasahe na 15 pesos magiging 20 pesos na. Ang dulo-dulong pamasahe naman mula Dr. Santos hanggang Fernando Poe Jr. sa Quezon City, dati 45 pesos magiging 55 pesos. Mas mura naman ang bahagyaang itinaas sa mga stored value ticket o beep cards. Sinubukang ipetisyon ng transport groups ang taas singil sa Malacanang pero sabi ng DOTR at Malacanang, napakalaki na ng risk ng hindi na matuloy ang current operations ng LRT1. Ang desisyon ngayon ay tuloy ang fare increase. Kundi po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo pero hino-hold po ito para po sa ating mga commuters. Pero tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad o natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Sabi noon ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na pribadong kumpanya nagpapatakbo ng LRT Line 1, isang beses pa lamang sila na pagbigyan magtaas ng pamasahe simula na makuha nila ang kontrata noong 2014. Samantala sa mga nakadepende naman sa jeep, may pag-asang hindi patuluyang pagbawalan ang mga tradisyonal na jeep na itinuturing ng kolorum dahil hindi sumali sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Sa pulong ng DOTR sa Grupong Manibela, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na kung siya lamang, payag siya na makapag-renew ng kanilang provisional authority ang mga tradisyonal na jeep habang may inaayos pa sa programa. Pinapaaral ulit ni Secretary Dizon ang programa sa isang komite na binuo niya at inaasahang magsusumite ng mga pagbabago rito. Pinangungunahan ito ng mga taga-road transport ng DOTR, Office of the Transportation Cooperative at Land Transportation Office o LTO kung bakit walang taga-Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na siya nagbibigay ng mga prangkisa. Hindi ibig sabihin ito ay magkakaroon tayo ng mga pagbabago sa LTFRB. I'm saying that categorically. Fresh eyes talaga. Kailangan bagong pananaw, bagong pagtingin ng programang to dahil aminado naman tayo na marami ding mga kailangan ayusin. Nagpapasalamat tayo dahil hiling natin ito sa ating sekretary nung nakaraang linggo pa, agad niya nang tinugunan. So dito pa lang, masasabi na natin na nakikinig siya. Umaasa ang Grupong Manibela na mailabas ang desisyon bago ang Semana Santa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, dahil po sa inyong tulong, 17 na ang napaoperahan natin sa ating Operation Bukol Project. May 38 pang susunod, kaya sana po patuloy niyo silang matulungan. Sa loob ng 11 taon, dala-dala ni Jeveline ang malaking bukol sa leeg dahil sa goiter o bosyo. Hindi naman daw siya makapagpa-opera dahil hindi sapat ang kita niyang 800 piso kada araw sa pag-e-extra bilang masahista at assistant sa dental clinic. Hihirapan po ako sa paghinga. Tapos ang tulog ko po medyo na ako sa pagtulog dun paputol-putol. Yun po yung mga nararamdaman ko. Sa paglunok po ng pagkain, pag nabibigla po ako ng inom ng tubig. So may mga pasyente tayo na lumalaki ang nito, nung laki-laki ng ganyan. It's because hindi sila masyadong kumakain, hindi sila nagte-take ng iodine. Kung ganyang kalaki na tapos may normal na yung ready na siyang operahan. Kaya laking pasasalamat ni Jeveline nang dinggin ng GMA Kapuso Foundation ang matagal na niyang dasal. Natanggal na ang kanyang bukol sa isinagawa nating Operation Bukol Katwang ang Jose Reyes Memorial Medical Center. Ngayon, handa na siyang harapin ang bawat araw na punong-puno ng pangarap para sa kanyang anak. Sabi ko, gusto ko namang makita pa yung pag-unlad ng anak ko, yung future niya. Si Cesar, na isa rin nating benepisyaryo, maayos nang nakakapagtrabaho at nakakatulog
matapos matanggal ang bukol sa kanyang balikat noong Pebrero. Kahit wala pang 1 year, parang pag magbuhat ako, kahit hindi ganun kabigatan, medyo okay na siya. Mga kapuso, dahil po sa inyong tulong, nagkaroon ng bagong pag-asa sa buhay sina Jevelyn at Cesar. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Inulan at binaha ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ganyan katindi ang ragasan ng tubig na umapaw mula sa bundok sa bahagi ng Don Marcelino, Davao Occidental. Winasak ng matindi nitong agos ang isang kalsada. Ilang bahay naman sa Glan Sarangani ang pinasok ng baha kasunod ng malakas na ulan. Sa Dumaguete, Negros Oriental, nalubog ang bahagi ng isang backhoe matapos tumaas ang tubig sa ilog. Binahari ng ilang kalsada dahil sa ilang oras na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang dahilan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, tuluyan ang nakalabas sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nabuo nitong weekend. Pero dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies, magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, ilang bahagi ng Palawan, Eastern Visayas, pati sa ilang lugar sa Mindanao. Posible rin ang thunderstorm sa Metro Manila sa hapon o gabi. Sa kabila ng tsansa ng ulan, mainit pa rin sa maraming lugar. Gaya kanina, umabot ulit sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. Bukas, unang araw ng Abril, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Thankful kahit malungkot sa pagkaka-evict sa Pinoy Big Brother si sparkle artist na si Ashley Ortega. Bukod sa growth sa bahay ni Kuya, naging tulay ang experience sa pagitan nila ng mag-ina matapos ng di pagkakaunawaan. May komento rin siya sa pagiging meme niya sa kanyang eviction reaction. Makichika kay Lars Santiago. That means I'm sorry, AC and Ashley. You have just been evicted from the Big Brother house. Kasunod ng kauna-unahang eviction night sa PBB Celebrity Collab Edition nitong weekend. Warm welcome ang isinalubong ng Sparkle GMA Artist Center family kay Ashley Ortega na di napigilang maging emosyonal. Hindi ko na napigilan umiyak kasi syempre nakaka-homesick sa loob ng bahay ni Kuya, Tito Lar, and everyday na papaisip talaga ako sa mga taong mahal ko sa buhay kasi it's a different experience inside. Nagulat din si Ashley nang biglang dumating ang boyfriend niyang si Mavi Legaspi na unang sumalubong sa kanya paglabas ng bahay ni Kuya. Nakita na raw ni Ashley ang mga naglipa ng meme sa reaction nila ng kaduwong si AC Bonifacio. At paliwanag ni Ashley kung bakit siya nakatulala. Ang bilis ng pacing at pangyayari, so hindi ko talaga agad na-absorb yung emotions ko. Hindi talaga nag-sink in, kaya tulala lang talaga ako na dito. Kasi hindi ko na alam mararamdaman ko. Bago rin ng eviction talaga, pinagsama lang kami sa living room. Tapos doon na ako napaisip. And actually, doon pa lang, parang sabi ko, I have to accept whatever happens. Ang kanya raw unang ginawa paglabas ng bahay. Nagpahinga talaga ako. Tapos talaga ako, 10 minutes shower. Tapos kumain ako ng pizza. Paano nga ba ilalarawan ni Ashley ang 3 linggo niyang pananasili sa bahay ni Kuya? Sobrang daming emosyon na naramdaman ko doon. Hindi ko in-expect na mararamdaman ko lahat ng yun in a span of 3 weeks. Pero feel ko naman po nag-grow ako as a person. Kasi marami rin ako natutunan sa mga housemates ko. Sa loob ng bahay, nag-open up si Ashley tungkol sa di nila pagkakaunawaan ng kanyang ina. Matagal na raw kasi silang di nagkikita at nagkakausap matapos niyang piliing bumukod at maging independent. May natanggap ding sulat si Ashley sa kanyang ina. Dear Ashley, matagal na kitang pinatawad. Matagal na rin akong nag-aantay sa'yo.
tandaan mo, mahal na mahal kita. Actually, after this interview, puntahan ko si Mama. So, I'm gonna talk to her. At saka, yeah, it's nice na parang because of that show, nagkaroon ng way to reach out to one another. So, mamaya pupuntahan ko siya. Puno raw ng pasasalamat si Ashley sa kanyang mga taga-suporta. Hindi ko po in-expect na dito sa outside world. Sobrang dami palang nagmamahal sa akin, Tito Lord. Marami palang nag-appreciate sa akin. Sana na-inspire ko po kayo and sana may natutunan po kayo sa life story ko. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Binatak ng MMDA ang ilang sasakyang illegal na nakaparada sa kalsada. Ang iba naman, tiniketan. Nakatutok si Oscar Oida. Pinasadahan ng mga tauhan ng MMDA Special Operations Group ang Andrews Avenue sa Pasay kung saan ilang mga sasakyan ang iligal na nakaparada sa lugar. Gaya ng taxing ito na ang paliwanag. Kaya nga po sir, marami naman nakaparada kasi nagpahinga lang ako sa gate. Sa may Aurora Boulevard naman, isang AUV ang hinatak matapos iwanang unattended sa may bangketa. Sinubukan pang umalma ng driver na dumating kinalaunan. Baka pwede makiusap lang. Nabigay na po namin sa boss, inyo. Mama ka na lang. Pasensya na lang, boss. Bossing, kumain lang naman ako eh. Pero ang ending, nahatak pa rin. Sa may EDSA Malibay naman, wala ring kawala ang elf truck na ito na iniwan umano ng driver sa harap ng isang junk shop. Dahil unattended, hinatak na rin ng MMDA. Sa lugar din yon, ilan pang illegally parked ang natikitan. Sa Maynila naman, di pinilagpas ng mga enforcer ang mga sasakyang alanganin na pagkakaparada, partikular dito sa may Arellano Avenue sa Malate. Pinaghahatak din ang mga unattended. Muli ring pinasadahan ng mga taga-MMDA ang Chinoros Extension sa may boundary ng Makati at Taguig na madalas narereklamo dahil sa bagal ng daloy, bunsod ng illegal parking. Hanggang kanina, marami pa rin silang natikitang mga jeep na animoy nagte-terminal na umano sa lugar. Una naman ang sinabi ng MMDA na dadalasan nila ang pagpapasada sa lugar nang madala na nga ang mga panay ang pagparada ng alanganin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hinimok ng COMELEC ang bandang Lola Amor na maghain ng reklamo laban sa kandidatong gumamit ng tono ng hit song nitong Raining in Manila sa campaign jingle. Samantala, pinag-aaralan ng komisyon kung itutuloy pa ang online voting para sa mga Pilipino sa Myanmar kasunod ng lindol doon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil sa lindol sa Myanmar na naramdaman din sa Thailand, maraming infrastruktura ang nasira. Kaya pinag-aaralan ng COMELEC kung itutuloy pa rin ang online voting doon. Kung apektado halimbawa ang telecommunication infrastructure ng bansa, maaari raw bumalik sa sistema ng paggamit ng balota at makina. Ayaw pa natin isuko. Gusto namin yung mismong official na report coming from the consulate or the embassy ng Pilipinas sa Myanmar kung talaga bang kayang magpa-electronic voting pa rin doon o yung internet voting. Gusto naming alamin paano nakaapekto yung lindol sa infrastruktura ng bansa at kung makagiging effective pa rin ba yung electronic transmission, electronic voting o internet voting ng mga kababayan natin sa Myanmar. Otherwise, baka ipadala namin kaagad ay yung mga makina. Ngayong mahigit isang buwan na lang eleksyon na, ipinakita ng COMELEC ang pagsasagawa ng pre-lat o Logic and Accuracy Test sa warehouse nito sa Biñan, Laguna. Paliwanag ng COMELEC, paraan ito para matiyak na lahat ng bahagi ng makina ay magkakaugnay at gumagana. Inaalam kung accurate ba yung makina magmula sa simula hanggang sa huli. As of today, nasa 47,000 na po of the 110,000 ang ating pong napiprelat, ang ating pong natetest na mga makina. Ipinakita rin ng COMELEC ang Santa Rosa, Laguna warehouse nila kung saan dinadala ang mga balotang naimprenta na. Narito sa warehouse ng COMELEC sa Laguna yung mga balota na inihahanda para sa shipment sa iba't ibang panig ng bansa.
Pero kahit na parang ang dami nila, ang sinasabi ng COMELEC, yung mga balota na kompleto na para i-ship sa iba't ibang panig ng bansa ay yung sa mga malalayong lugar. Gaya halimbawa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ganun pa man sabi ng COMELEC, halos patapos na sila sa kanilang paghahanda sa eleksyon. Nandun na po kami sa kapirasong parte na lang ng paghahanda natin. Ang level of 1 to 10, nasa 9 na po siguro tayo. Sa April 20, inaasang matatapos ang verification ng mga balota. Sa April 4 naman, inaasang sisimula na ang paghahatid ng mga automated counting machine sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kasagsagan naman ng kampanya para sa local and national elections, sinabi naman ng bandang Lola Amor na walang pahintulot nila ang lahat ng kanta nilang ginawang campaign jingle ng mga kandidato. Hinimok ng COMELEC ang grupo na magsampa ng reklamo sa komisyon at sa Intellectual Property Office of the Philippines. Patuloy din ang kampanya ng COMELEC laban sa nagkalat na campaign poster na wala sa tamang lugar at sobra ang sukat. Pinangunahan mismo ng COMELEC chairman ang pagbabaklas ng mga poster sa Calamba, Laguna ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Emosyonal si My Love from the Star actor Kim So-yoon nang humarap sa press conference para sagutin ang dating scandal na ibinabato sa kanya. Giit ng aktor, hindi minor at nasa tamang edad ang yumaong aktres na si Kim Seron nung nag-date sila. Makichika kay Aubrey Carampel. 저는 고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았습니다. Umiiyak na nagpaliwanag ang Korean actor na si Kim So-yeon sa gitna ng kontrobersya kaugnay ng pumanaw na aktres na si Kim Seron. Kabilang sa mga alegasyon laban sa aktor ang umano'y panggugroom o pakikipagrelasyon kay Seron noong 15 years old ang aktres, 16 years old ang age of consent sa South Korea. 그리고 고인이 저의 외면으로 인해 또 Sa unang pagharap ni So-yeon sa press conference, inamin niyang 1 taon silang nag-date ni Seron 5 years ago pero hindi na raw underage noon ang aktres. Humingi ng paumanhin si So-yeon dahil marami raw ang nasasaktan dahil sa issue. 죄송합니다. 저 한 사람 때문에 Itinanggi rin ng aktor ang paratang na sinisingil ng talent agency na gold medalist ang aktres para sa ipinambayad ng agency ng damages sa kinasangkutang drunk driving incident ni Seron noong 2022. Hindi anya totoong pinipressure ng agency si Seron na nauwi sa pagkamatay ng aktres. Dating talent si Seron ang gold medalist na pag-aari ni So-yeon. Handa rin daw si So-yeon na aminin kung may nagawa siyang mali, pero hindi raw siya aamin sa bagay na hindi naman niya ginawa. Sabi ng abogado ni So-yeon, nagdesisyon ng aktor at ang agency nitong gold medalist na gumawa ng legal na aksyon para lumabas ang katotohanan. Nag-file na rin sila ng criminal complaint and civil lawsuit laban sa pamilya ng yumaong aktres, pati na sa YouTube channel na Hoover Lab Inc. Hindi na tumanggap ng katanungan mula sa media ang aktor. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. In her pottery era na ngayon ang kapuso actress na si Carla Abellana. Sa kanyang Instagram page, shinare ni Carla ang kanyang ginawang mug sa isang pottery studio. Naging masaya ang birthday salubong ni Sparkle Oppa Kim Jisoo nang sinimulan niya with a race. Nakasama niya rin ang ilan sa mga GMA and Sparkle family sa kanyang celebration. Happy birthday, Kim Jisoo! Girl power! Ang sigaw ng pagrampa ng women artists sa Billboard Women's Gala. Isa na rito ang K-pop group na aespa na wagi bilang Group of the Year. Nandun din si Doechii para sa kanyang award na Woman of the Year. Spotted din sa red carpet sina Jennie ng Blackpink, Tyla at Meghan Trainor.
And that's my chika this Monday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Annalyn Baro. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Salamat sa iyo, Annalyn. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.